May nakita na naman akong suka ng ating mga kwago. Pero alam nyo ba kung bakit nangyayari ito? Kung hindi, at interesado kang malaman, hindi panoorin mo to. Pero bago ang lahat, bawal sa mga maarte ang video na to. Baka kasi mandiri ka. So ito na nga, Monisaho, nagsusuka ang mga kwago dahil din sa kinakain nila. Sinusuka nila yung mga hindi kayang tunawin ng kanilang tiyan. Pero wag po tayong mag-alala at normal po yun. Akala ko nga nung una ganito sila tumae. Siling ko, parang ang laki-laki naman tain nila. Ano to, constipated? Sabi ko natubol lang. Suka gali iya. Syempre nag-search din ako At ayun nalinawan ako na kailangan nila tong gawin. At part ito ng buhay nila. At ito na nga, ipapakita ko na kung paano ito nangyayari. Kapag nalunok na nila yung pagkain, syempre dadaan yan sa esophagus niya. Syempre may esophagus din yan, Alangan ikaw lang. Tapos didiretso yan sa tiyan nila. At alam nyo bang dalawa yung stomach nila? Yung unang stomach ay tinatawag nilang proventriculus. At dyan nagsisimula yung paggiling ng mga kinain nila. Ibig sabihin nagiging piraso-piraso na. Ang astig, no? Pero alam nyo bang hindi kayang tunawin ng tiyan nila yung mga buto at balahibo ng kinain nila? At ito yung mangyayari. Yung laman ng proventriculus ay bababa sa pangalawang part ng tiyan nila. At tinatawag ng gizzard. Yung tinatawag ng batikulon. At ang sunod na mangyayari dito ay i-grind o gigilingin palalo ng gizzard yung mga non-digestible components sa kinain nila tulad ng buto at balahibo para makuha lahat yung nutrients dun sa kinain nila. At pagkatapos nun, pagsasamahin ng gizzard yung mga buto at balahibo para maging isang compact bundle na tinatawag na pellet. Nariyan lahat ng mga buto at balahibo ng mga kinain nila. At ang nakaka-amaze pa ay maayos itong binuo kung saan ang mga buto ay nasa loob at ang mga balahibo ay nasa labas. Lahat naman ng pwedeng i-digest ng tiyan nila ay diretso sa small intestine nila kung saan mangyayari ang pag-absorb ng mga nutrients na kailangan nila. Ganoon po yun. Grabe ba? Though science teacher na ko ba? Pagkatapos niyan, balik tayo sa usapang pellet. Na pala mga between 8 to 12 hours bago mabuo yung pellet. At kapag buo na yung pellet, unti-unti na itong babalik pataas. Abaw, do kasakit, no? At kapag nakaabot na yung pellet sa esophagus, hindi na yung makakahinga. Charot lang po. Ang sunod na mangyayari ay i-stretch nila yung kanilang leeg. Pagkatapos ay shake naman nila yung kanilang ulo hanggang sa makalabas. Umailuwan nila yung pellet. At ayun na nga po. Ganito yung itsura ng pellet. Dutai ba? Nga pala, depende rin yung kulay ng pellet sa kinakain nila. At mas maganda talaga kapag daga yung pinakain sa kanila. At dahil nga bihira lang kayo makahuli ng daga, manok o isda yung pinapakain namin sa kanila. Kaya walang balahibo yung pellet nila. O, di ba ang galing? O, may bago kang nalaman, no? Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Bye-bye!